Extra ako ah. Wow. Wow po sa camera. Ano ba? Ang oras po natin ngayon ay 3 minuto, makalipas po ang alas 11 ng tanghali. At sumasa inyo na po ang ating palatuntunang Espiritu of Islam. Sumasa inyong pakikinig mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito po sa ating malakas na himpilang DWBL 1242 kHz sa talapitan ng inyong mga radyo. At ang petsa po natin ngayon ay ika-18 sa buwan ng Nobyembre at malapit-lapit na rin pong matapos ang taon ng 2012 at tayo po ay babati muna sa ating mga taga-subaybay ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ito po ang ating kasama, ang ating mabait na si Alim Najib Taher na siya pong babati naman. Salamat brother at nais ko pong batiin ang lahat ng ating mga listeners saan man kayo dako ng ating kapuluan. Ako po ay bumabati sa inyo ng Assalamualaikum, peace be with you, at magandang umaga sa bawat isa sa inyo. Ayan, so yan po yung ating kapatid at tayo po ay sumasaimpapawid sa pamagitan po ng DWBL at sa internet po ay sa website www.dwbl-am1242 kHz .blogspot.com. Yan po yung ating email, ating at yan po yung ating pagbati sa inyo ng kangay Assalamualaikum at ating pong tutugay-gayan ang ating palatuntunan sa pamagitan po ng mga magagandang paksa. At ito po ay tumatalakay tungkol sa Islam na siya po nating bibigyan ng pansin. Ang mga katuruan po rito ay naghango po sa banal na Quran at saka sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa pamagitan po ng pagsubaybay ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo po ay laging binabantayan sa araw-araw, oras-oras. At tayo po ay nakikita niya, ngunit hindi po natin siya nakikita. Pero ang mga bagay na katibayan ng kanyang mga creation ay nakikita po natin. Sa katunayan po, nakikita natin ang mga bituin, ang mga buwan. Pero yun nga po, kahit na po hindi niya tayo nakikita, ay hindi natin siya nakikita, ay tayo ay umaasa sa Kanya. Tayo nabubuhay dahil sa Kanya. Tayo ay kumakain dahil sa Kanya. Tayo ay naghahanap buhay dahil sa Kanya. Wala na pong iba. Tayo po ay maaring magalit dahil po sa Kanya. At tayo po ay maaaring magmahal dahil din po sa Kanya. Yan po yung ating ugali sa araw-araw. Sapagkat ang mga bagay po na ating gagawin ay dapat nasa kaloob ng Allah. Ibig sabihin, sa ikalulugod po ng Allah. Kung tayo po ay nagagalit, naiinis, o kaya ay mayroong kinapupuotan, yun po ay dahil sa Allah. At marami po tayong mga dapat kapuotan, lalong-lalo na po yung mga gumagawa ng mga krimen, mga terorista. Yan po ay dapat natin kapuotan. At kapag kinapuotan po natin sila, yan po ay dahil sa Allah. Hindi po ito pang personal. Yun po dapat ang maging takbo ng ating isip. Na hindi po tayo mga taong inilalagay natin ng ating sarili doon sa personal na bagay. Wala pong personalan, nga. Tayo ay nagmamahal dahil sa Allah. Sino po yung dapat nating mahalin? Yung mga taong natawag nating mahirap at nangangailangan.
Ngunit kinapupuotan po natin yung mga taong tinutulungan natin, ngunit ang tulong natin ay binibigay nila sa bisyo. Yun po ay kinapupuotan natin. At dahil nga po doon sa, ang mga ganong tao ay kinapupuotan ng Allah. Kaya tayo man po ay kinapupuotan natin sila. At dahil po sa Allah, yun. Yun po yung patakaran ng Islam. At yun po patakaran ng mga Muslim sa kanilang buhay. At tayo po ang ating tatalakayin actually ay tungkol sa, babalikan po natin. Ito po ay napakayamang paksa po kasi dito at very interesting ang tungkol sa terorismo. Ang mga Muslim, lalong-lalo na ay pinagbibintangan ng terorista. So, yan ba ay totoo? Actually po, ang terrorism ay malawak na kahulugan. Pero sa Tagalog, kung bibigyan natin ng kahulugan sa Pilipino, ang terrorism ay ibig sabihin ay pananakot. Ayan. So, yung pananakot ay maraming klaseng pananakot. Merong pananakot na simple lamang at merong pananakot na ngayon nakapagbubis ng buhay. At ito ay hindi dapat natin payagan yung ganyang klaseng pananakot. Pero, merong mga tao na nananakot at meron namang kahit na yung isang bansa ay nananakot din. Yung mga tao, yung mga mayayamang bansa, nananakot yan sa mga maliliit na bansa. Kumbaga sa tawag ng colloquial na sinasabi ay nanduduro yun. So nananakot yan. So yan po yung ating tatalakayin tungkol sa araw na ito, tungkol po sa terorismo. At yan po ay ang mga aral tungkol dyan ay malalaman po natin sa Islam. At sabi nga po natin, ang Islam ay sagot sa lahat ng problema. Kaya po, ang Islam ay merong kasagutan tungkol sa terorismo. Ito ba ay merong injunction o sinasabi o nababanggit sa banal na Quran tungkol sa terorismo. Yan kapatid, at bibigyan natin ng panahon ng tungkol sa bagay na yan. At ano ba ang sinasabi ng banal na Quran tungkol sa terrorism? Ayan. Salamat, brother. At lalong nagpapasalamat sa lahat ng ating mga masusugid na taga-subaybay. Sapagkat kayo po ay hindi nagsasawang tumangkilik sa aming palatuntunan. Narito po kami dahil sa inyo. Kung wala po kayo dyan, hindi po kami maaring magkaroon ng ganitong palatuntunan. Ayun, tama po. So, ang hangad po namin ay iabot sa inyo ang aming abot kaya ayon sa mga aral sa Islam. Dahil tila ang sangkatauhan ngayon ay nababahala sa mga katuruan ng Islam. Even the Muslim themselves ay hindi po sila magkakasundo sa mga interpretation of the verses in the Quran. Ayan, brother, ang problema natin ngayon. Kaya po nagkakaroon tayo ng kuminsan. Mayroon mga Muslim na tinatawag silang mga terorismo. Dahil hindi po nila naintindihan kung ano ang nakasaad sa banal na kasulatan ng Quran. Kaya po, yan po ang hangad namin na magbigay ng tamang interpretasyon ayon sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit ng ating kapatid kanina ay kailangan magbanggit tayo rito ng verse in the Holy Quran tungkol sa tinatawag na terorismo. Sapagkat alam mo, brother, at sa lahat ng ating mga listeners ay mayroon talagang term na terrorism sa Quran. Yan ang mga salita na binibuild up ng mga katunggali ng Islam upang ibato sa mga Muslim yung term na terrorism.
Subalit, pakinggan po natin ang salita ng Allah na nakasaad sa banal na kasulatan in connection to the term terrorism. Sinabi ng Allah sa Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. And make ready against them all. And make ready against them all you can of power, including steeds of war, such as tanks, planes, missiles, artillery, etc., to threaten the enemy of Allah and your enemy, and others beside whom you may not know, but whom Allah does know, and who or whatever you shall spend in the cause of Allah shall be repaid unto you, and you shall not be treated unjustly. So, napakalinaw yan, brother. Na ibig sabihin, ang nabanggit dito ay yung tinatawag na threaten, to threaten the enemy. Hindi ba, brother, that is the another term for terrorism, yung pananakot. You have to threaten your enemy. Ay normal din yan, mga kapatid. Ay yung kaaway mo, tinatakot mo yun. Hindi ba, brother? Ang masama rito is how can we define terrorism? Ang terrorism yan ay parang sa aking personal analysis, brother, at sa lahat ng ating mga listeners, yung terrorism, parang yan ay pagtrayador sa kalaban. Kasi normal sa tao, sa mundo natin, hindi maiwasan yung may magkalaban. Subalit, noong mga unang panahon, ay yung magkalaban, sila ay nagharapan, sila ay nagdigmaan ng harapan, na walang trayadoran. So ito ay taliwas sa mga kasalukuyang panahon. Sapagkat ang nakikita natin, the enemy of the other are hitting their enemy at the back. So, ibig sabihin, yan po ay wala po yan sa batas na pinairal ng dakilang Allah at sinunod ng mga naunang mga tao. Yan ay narinig natin sa kasaysayan at nabasa natin sa kasulatan na kapag magkaharap yung dalawang magkalaban, magharap sila na itong tinatawag na declared war. So, ang problema, ang pinag-discuss natin dito, itong tinatawag na hit the enemy at the back, which is called terrorism. Diyan po tayong hindi magkakasundo, sapagkat umiiral din sa ating mundo ngayon yung pagmamanman. Na yan din ay isang bagay na dapat natin iwasan, sapagkat ipagpalagay mo sa sarili mo, kung ikaw ay minamanmanan, ikaw ba ay masaya na ikaw ay minamanmanan? Eh kung hindi yan, hindi mo yan tinatanggap, eh ganun din sa ibang tao na hindi rin nila tinatanggap, yung sila ay minamanmanan. So, itong mga bagay na dapat natin maintindihan at dapat natin ilagay sa tama. Sapagkat habang tayo ay sa ganitong sitwasyon at hindi natin itama ang mali, ay patuloy pa rin na lumalaganap ang kaguluhan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Ayun. So, ang ibig sabihin po,
ang pagmamanman ay bawal. Ipinagbabawal po ito sa Islam. Tama. Pangalawa, ang pakikipagdigma ng patraidor, yung pamiminsala mo sa kapwa mo o sa mga ari-arian ng hindi naman walang kaugnayan sa digmaan ay isang gawaing pagtatraidor. Tama At yan. ito po ay hindi tama sa Islam. Kung nais po natin ang digmaan, ayon po doon sa pahayag ni kapatid na Alim Najib Taher, ay maglabanan sa open. Tama. Doon maglalabanan. Oo. Hindi yung pataksil na pagsalakay. Mayroong mga strategy, pero ang pinakauna na ginawa ng propeta ay nakipaglabanan sa harapan. Ang harapan. Oh, hindi Yan ang ibig sabihin, brother, na declared war. Alam niyo mga minamahal naming mga tagapakinig. Ang problema kasi ngayon ay hindi natin yan pinapairal. Ha? Hindi yan umiiral ngayon eh. Dahil ang ginagawa natin yung karaniwang ginagawa ngayon ng magkakalaban ay treadoran. Oo. Oo, kapag nakatalikod o hindi handa yung kalaban, saka na siya Matake. umatake. Oo. Parang sa kanya yun, di ba? Yung mga suicide bomber. Oo. Oh, At saka itong kasama civilian. yan, at saka itong dapat natin iwasan. Ang dapat natin tinatarget yung may hawak na armas. Dahil yun ang kalaban natin. Iba na ang ihip ng hangin ngayon, brother eh. Dahil kapag ikaw ay nalamangan ng kalaban, doon ka pumunta sa publikong lugar at dinadamay mo yung mga sibilyan. So that is totally un-Islamic at iyan ang tinatawag na terroristic activities or act. Sapagkat sa halip na gantihan mo yung bumaril sa iyo ng harapan, ngayon ang ginagantihan mo yung walang Mga civilian. walang kaalam-alam sa sa problema. Okay. Yung nanahimik na tao. Aba, meron ding meron mga miyembro ng media na napapatay po dahil sa ganyang aksyon. Meron mga miyembro ng media, mga iba't ibang grupo na namamatay dahil nga doon sa mga traidor na aksyon na yan, na yan ang tinatawag nating totoong terorista. Sa Islam, hindi ganyan ang treatment, ang pagkakilala. Meron pong tinatawag na terorismo. Merong tinatawag na terorismo, pero hindi po yung style ngayon ng terorismo na ang walang kalaban-laban ang pinapatay. Doon po, yung kalaban ang tinatakot. Halimbawa, yung military, yan ang tinatakot. Tama. Hindi yung mga civilian. Oo. Halimbawa, ang ibig kong sabihin dito, brother, halimbawa, let us have an example of the mujahideen and the military. Kung totoong labanan ito, doon na sila sa mayroon tinatawag na battlefield. Para naman hindi madamay yung mga naghanap buhay ng marangal. Oo. Sapagkat anumang bansa na nagkaroon ng digmaan ay nadadamay yung ekonomiya ng bansa, buong bansa. So, iyan ang dapat natin iwasan. At hindi naman kailangan magdigmaan ang tao dito sa mundo eh. Bakit hindi nga tayo magmahalan? Itong mundong ito ay ginawa ng Diyos para tayo tumira dito ng tahimik at sa kapayapaan. Ayun. Actually, laganap ang terorismo, brother. Hindi lamang sa yung ang pinagbibintangan ay mga Muslim. Kahit na po hindi Muslim, laganap ang terorismo. Alam po ninyo, kahit sa politika, merong terorismo. Diyan, brother, malawak yung terorismo sa politika. Meron nga mga media man na napapatay dahil dyan sa politika. Tama yan. Kaya, ano ibig sabihin nun? Tinatakot yung media na magsalita. Iyon ay terorismo. Act of terrorism yun.
So yan hindi yan applicable doon sa Islam. Tama. Ito po, kaya wag po ninyong gawing pattern yung ginagawa ng mga Muslim. Dahil yung mga, kung meron mang gumagawa ng terorismo sa mga Muslim, eh hindi po yun sumusunod sa Allah. Hindi po ganun ang definition ng terorismo sa Islam. Ang terorismo po sa Islam ay yung pananakot sa yung mga nangaapi sa'yo. Yung kalaban mo na nangaapi sa'yo na wala namang basihan, na basta ginagawa lamang iyon para ikaw ay apihin, ikaw ay maliitin o ikaw ay insultuhin. Yan ang tinatawag na oppression and injustice. Injustice. Yun. Doon ka manakot. Yun. Tama yan. So diyan dapat lalaban ang isang tao kung siya ay ino-oppress. Ano yung ino-oppress, brother? Hindi tinatrato na kapantay. Hindi ba? Yung minamaliit yung racism, para bagang hindi siya tinutolerate. Inaalisan ng karapatan. Yes, wala ng karapatan. Walang karapatan. So diyan po nagkakaroon ng tinatawag na aaklas. Yung pagganti. Yes, pagganti. Lumalabas yung mga tao upang upang sila ay ipagganti ang kanilang karapatan. Oo. At meron tayong batas para diyan. Actually, yung batas na yan na ginawa ng ating gobyerno ay maaari nating ipanakot sa kanila. Yes. Oo. Para nun tayo ay makabangon doon sa ating ginagawa sa atin ng ating mga kalaban. So, pero dahil nga po kapayapaan ang pinaiiral sa Islam, merong mga bagay na hindi naman malaki para ikaw ay mag-retaliate. Kung maaari ay magkaroon ka rin ng sabar, yung patience, yes, na tinatawag. Hindi yung kahit na maliit na bagay ay magre-retaliate ka na lumalaki tuloy yung problema. Tungkol naman dyan, brother, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, yung retaliation, ay hindi ba natin na-discuss dito na ang anumang klaseng kilos ng mga Muslim ay dapat ayon sa mga tradisyon na ginanap ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, wala po tayong karapatan na gumawa tayo ng sarili natin paraan. At lalong hindi pwede na ilagay natin ang batas sa ating mga kamay. Sapagkat ang sabi ng Allah sa banal na kasulatan ng Quran, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah. Kapag mayroong bagay na hindi niyo pagkaunawaan, ay doon kayo manumbalik sa rulings ng Allah subhanahu wa ta'ala. So what is the rulings of Allah subhanahu wa ta'ala in this? Yan po ang dapat natin gampanan at isagawa sa ating araw-araw na kabuhayan. At kaya po, kung titingnan natin ang mga explanation ng Quran, ay lagi natin nakikita na pinaghahandaan yung mga hinaharap. Sapagkat ito, nabanggit dito yung kanina, yung binasa natin sa Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Ibig sabihin, maghanda kayo. Paghanda nyo ang mga taong may balak sa inyong masama. Kung kayo ay sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mayroong mga tao talagang mga masasama. Ito ang tinatawag natin na bad element in our society. So hindi maiwasan yan sapagkat mayroong masama at mayroong mabuti. Sapagkat linikha ang Diyos ang mundong ito, ay mayroong tao at ang kalaban ng tao ay ang iblis. So ang iblis, ginagamit niya yung tao upang takutin ang kapwa-tao. Ganun. Kaya ito ang tinatawag na Satan. So ngayon, ano ba ang paghanda na dapat nating gawin? Ang paghandang dapat nating gawin ay unang-una, get ready for a strong faith. Hindi pwede na ikaw ay hahawak ng armas na wala kang sapat na pananampalataya o takot sa Allah. Kaya po makikita natin diyan sa mga remote area,
na ang karaniwang taong may hawak ng armas ay hindi takot sa Diyos. Ha? Walang pananampalataya. Mga partisan group, mga bandits, ha? Mga terroristic group. Why? Hindi nga sila nagsasalay. Ha? Hindi nila naalaala ang Diyos. Hindi sila nagpapasalamat sa anumang klaseng biyayang ipinagkaloob sa kanila ng dakilang may kapal. Yan ang maaari natin tawagin na mga terrorist. Sapagkat hindi sila wala silang sinasanto. Yung lumikha sa kanila ng Diyos, nagpapakain sa kanila, nagbibigay sa kanila ng biyaya araw-araw. Hindi nga sila nagpapasalamat doon sa dakilang may kapal. Ayun. Sa iyo pa kayo magpasalamat. So, ang ibig sabihin po niyan ay kung tayo po ay nakakalasap ng mga pang-aapi sa ating kapwa, bago tayo magkaroon ng reaksyon, ay i-maximize mo muna natin ang ating pananampalataya. Yes. Dahil kapag tayo po ay wala sa maximum ang ating pananampalataya, hindi natin malalaman kung ano ang Islamic way na dapat natin gawin. So, bilang retaliation, nagkakamali tayo kapag gumawa tayo ng aksyon na labag sa Islamic faith. Correct yan, brother. Hindi po ganun ang pag-take ng aksyon sa isang kalaban. Kung halimbawa mang meron nangaapi sa atin, kailangan mag-aral muna tayo ng Islam para malaman natin yung right conduct na ating gagawin. Dahil kung tayo ay nasa mali, mali rin ang magiging result niyan. Hindi po tayo matatawag na nasa tamang landas. Tama yan, brother. At yan ang pangunahing dapat natin i-build up sa ating mga sarili na tumibay ang ating pananalig sa dakilang may kapal. Pangalawa, yung tinatawag na quwwatul irtibat wal mahabba. Ano ibig sabihin? Yung tibay ng pagkakaisa at pagmamahalan. Ang problema ngayon, brother. Ang daming mga tribal group sa Mindanao hindi magkakasundo. Kulang nga sa pananampalataya. Paano natin makamtan ang biyayang sa atin ay ipinangako ng dakilang Allah? Kung malit na bagay lang, hindi tayo magkakasunod doon. Ayun. So, ang ibig sabihin nun, nandun sa personal appearance ng tao, yung paggawa ng masama. Kung politiko ka, ang hanap mo'y pera at power, sinasapawan mo yung mga maliliit, hindi po Islamic yun. So, ang mga maliliit naman, para magkaroon ng karapatang mag-retaliate, kailangan mag-aral siya ng Islam. Yan ang diba? Yan, brother, yan ang formula. Yes, yan ang formula. At kaya nga tayo magulo ang ating lipunan dahil yung mga malalakas, yung mga mayayaman, wala silang mercy. Wala silang mercy doon sa mga maliliit. Kaya nga yung mga maliliit, hindi rin nila ginagalang yung mga malalakas. Ngayon, magulo na. Talagang harapan na at gulo na ang buong sambayanan kung gano'n ang mangyari. Saka hindi lamang doon ang problema. Sa pag pinag-usapan ng terorismo, meron ding mga rido. Yung mga ubusan ng lahi. Yan, brother, ang isang malaking problema na hindi malutas-lutas ng mga kapatiran natin ng mga Muslim sa Mindanao. Kung hindi nga nila ito matapos yung mga maliit na problema, ano pa kaya kung buong bansa na ang kanilang hawakan? So, siguro marami pa silang kakinimbigas upang ang kasarinlan na kanilang anong tawag nito, kanilang pinangarap ay makamtan nila. Kaya sa tingin ko, brother, hindi dapat ihiwalay Ayun ang Mindanao ang lit-lit nga ng ating bansa ba tayo maghiwalay? Pag naghiwalay din yung Mindanao, inihiwalay Mindanao, yung mga Muslim doon magkakaroon din ng gera. At saka, alalahanin nyo mga minamahal naming mga tagapakinig, lalo-lalo na sa mga Muslim. It is not the policy
and purpose of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to liberate a particular place or a nation. Oo. Dahil ito ay paulit-ulit namin na binabanggit dito na ang mensahe ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is to liberate the heart and soul of mankind. Oo. Upang i-liberate doon mula sa pagsasamba ng Diyos-Diyosan. Mm. At magtiwala siya at magsamba siya doon sa nag-isang Diyos. Mm. Yun ang Allah. Hindi ba actually Sige. actually yung Mindanao ay nabuo yan as a Muslim island. Muslim island ang Mindanao. Dahil sa pagsasama-sama ng iba't ibang tribo. Tausug, Maguindanao, Maranao, Ayakan, Kalagan. Nagsasama-sama sila para pagtanggol ang Mindanao against sa mga Kastila nung araw. Ngayon, nung magkaroon na ng kalayaan, bakit sila mismo nag-aaway? Hindi ba dapat ay magkaisa sila para yung inumpisahan nilang pagkakaisa laban sa mga kaaway ay maitaguyod nila, hindi para sa kanya-kanya. Kahit nasa politika, pinakamagulo ang Mindanao. Okay, tiga mo na brother at tila oras na upang tayo ay magpakilala muna sa ating himpilan. Ang DWBL ay kasabi po ng KBT, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Ang oras po natin ay labing isa at 34 minutos po ng umaga. At narito pa rin kayo sa ating palatuntunang Spirit of Islam na sumasa inyong pakikinig mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito po sa ating minamahal na Pilipinas. Ayan. So, tayo po ay maaaring mapakinggan pa rin sa DWBL-AM 1242 kilohertz.blogspot.com. Yan po yung address. Mahaba kasi. Anyway, magpapatuloy na po tayo sa ating pagtatanghal at ang ating pong tinatalakay ay tungkol sa terorismo. At ngayon, brother, panahon na naman ng eleksyon, tamang-tamang pinag-uusapan ito para magkaroon sila ng babala. Ang ating mga kababayan at ang ating mga kapatid. Mga kapatid na rin natin na mga matatapang. Yung mga dahil sa politika ay pumapatay. Ipaalala na rin natin na ang gawaing ganoon ay walang katuruan sa Islam. Na ito po, hindi po ba kaya tayo kumikilos, hindi po ba kaya tayo nagsasalita ay dahil sa Allah. Ngayon, kung tayo po ay gagawa ng mga karumal-dumal na krimen, hindi po yan dahil sa Allah. Ito po ay dahil sa ating mga personal interest, sa power grabbing and paglikom ng kayamanan. Oo. At yan, magandang topic yan, brother, at magandang pag-usapan yan, sapagkat kung maalala ng ating mga listeners, nung nakaraang eleksyon, dahil sa anong tawag nito, power grabbing, yung pagmamahal sa katanyagan, pangangamkam ng kapangyarihan. Nagdulot ito ng pagkamassacre ng more than 50 journalists doon sa Maguindanao. Ang masaklap dito, brother, hanggang ngayon wala pang umaamin kung sino talaga ang pumatay doon sa massacre. Minasakir ang mga taong walang kalaban-laban. Ang mga taong walang kamalay-malay sa kasalanan. O doon sa pinaglabanan ng dalawang magkatunggali. Sila ang biktima. Hindi ko maintindihan, brother, kung bakit hanggang ngayon ay napakabagal
ang proseso ng pamahalaan. Mm. Eh mayroon naman tayong nahuli na mga suspect. Mm. Siguro oras na ngayon, brother, upang pag-usapan ang pagbabago ng ating batas. Mm. Sapagkat napakalungkot tanggapin na pinatay yung napakaraming mamamahayag, kailanman ay hindi nangyari saan man panig ng mundo. Mm. Dito lang, it is only in the Philippines. Mm. Dito lang nangyari. Mm. Eh wala pang resulta yung kaso. Mm. Samantala kung magkaroon ng maliit ng krimen, Mm. ay napakabilis naman yung paghatol doon sa mga maliliit na mga criminals. Mm. Eh kapag malaki palang criminal, nahihirapan ng gobyerno. Sino bang mas impluwensya at mas malaki? Yung gobyerno o yung individual na tao? Mm. Siyempre, ang mas malakas dapat ang gobyerno. Gobyerno. Dahil nandyan ang force, anong tawag nito? Yung national force ng gobyerno. Mm. Yung military, Mm. yung police, Mm. at yung mga Air Force, nandyan na upang ito ay para sa gagamitin ito para sa kapayapaan. Yung pagbibigay ng katarungan sa mga napinsala. Ayan, brother, ang ibig kong sabihin Mm. na terrorist act. Mm. Itong nangyari sa mga kasamaan natin na mamamahayag Mm. na hanggang ngayon ay hindi pa nakamtan ng kanilang mga kamag-anak ang katarungan. Mm. Sino ba ang sisisihin natin ito, brother? Actually, itong mga ganitong aksyon na ito ay pagtataksil eh. Ito yung pagtatraidor na tinatawag natin. Ito ay dapat nating bigyan ng pansin, lalong-lalo na pinapakilala dito yung kung sino yung mataas at sino yung mababa eh. Kasi kapag ka ikaw pala ay merong impluensya, matagal kang makasuhan. Lalo na pag marami kang pera. Lalo na, mayaman ka na at may impluensya ka pa, dahan-dahan ng pagpapataw ng katarungan. Pero kapag ikaw ay mahirap, napakabilis. Yes. Dahil wala kang gagastusin sa yung mga kaso, ang mangyayari, wala kang pambayad sa abogado. Tuloy-tuloy ka doon sa kalaboso. Pero iba yung talagang, kaya nga itong politika ay pinag-aagawan. At dito lang sa Pilipinas nangyayari yan. At nakita natin, kahit na nagkaroon ng eleksyon sa Amerika, ay walang ganitong mga patayan. Yes. Napakatahimik. Tayo ba talaga ay sibilisadong tao? Hindi ba tayo, ang pattern natin ay yung Amerikano? Bakit kapag dumating sa politika, parang hindi tayo sibilisado? Parang ang dating sa atin, kung kailangan natin ng power, kailangan patayin natin yung mga nakaupo. Ganun ba yung dapat? Yun ay hindi po Islamic. Katulad nung nangyari sa Mindanao, sa Maguindanao Massacre. Kung gusto ba natin maupo sa ating pwesto, kailangan patayin natin yung nakaupo. Hindi naman tama, di ba? Hindi nga tama yan. Kaso nga lang, napupuno ang tao. Naalala ko tuloy yung palabas ni Fernando Po Jr. Nung sabi niya, kapag puno ang salop. So, ibig sabihin nito, nako, mas madugo, brother, kapag puno ng napuno ang salop. Ibig sabihin, ilan ang pamilya nung namatayan. Ngayon ay pangatlong taon na. Hindi pa nila nakamtan ng katarungan. Kapag puno na ang salop, yung nagmasakir, isang tao lang o isang pamilya lang. Ngayon, more than 50 families ang lalaban. So kapag napuno na yung kanilang pagtitiis at wala nang matiis, siguro mas madugo yan, brother. Anyway, ang pinapaliwanag natin kanina, yung tinatawag na istiadad.
o yung tinatawag na readiness, yung paghahanda doon sa mga masasamang elemento ng lipunan. Unang-una, yung tibay ng pananalig sa Diyos. Pangalawa, ang tibay ng pagkakaisa. At ang pangatlo, brother, upang ang tao ay maging handa, ay kailangan din mayroon siyang sariling sandata. Kung ang harapin mo, brother, tangke ikaw, espada lang. Huwag ka na lumaban. Hindi ba si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami na sila. Nag-Muslim na si Abu Bakar, nag-Muslim na si Umar, nag-Muslim na si Osman, nag-Muslim na yung pamilya ng kanyang asawa, si Khadija. Yan ang mga malalakas na tao sa Makkah, pero hindi sila lumaban. Saan sila pumunta? Lumikas sila. They immigrated to Medina. Dahil hindi pa sapat upang sila ay lumaban. Yung problema na sa ating brothers. Hindi pa tayo umabot ng ilang porsyento dito sa Luzon. Gusto natin na mag-aklas at lalabanan natin yung ano. Pati nga yung sandata na wala tayong isa, dalawa, tatlo. Wala tayong preparation. Paano mo lalabanan yung ang gobyerno? At saka, that is not the policy of Islam. That is outside the vocabulary of Islamic principle. Actually, ang rebellion ay tapos na. Yes. Actually, meron na tayong Bangsamoro may agreement. Ngayon, Framework least, agreement. Framework agreement. At least, mababawasan na ngayon yung mga tension dyan sa pagitan ng militar at saka MILF. So, ngayon, ay magkaroon tayo ng direksyon. Nakikita na natin, kumbaga naaninag na natin na meron tayong pag-asa sa kapayapaan. At ito naman ay itinataguyod ng gobyerno. So tayo, ang implementation na lang ang kulang sa atin. So pero sa implementation, hindi pwedeng gobyerno lang ang mag-implement. Kung sino yung apektado, kung halimbawa lahat ng Muslim sa buong Mindanao ay apektado rito, kailangan sila sa kanila mismo manggagaling yung initiative para talagang ang Bangsamoro agreement ay magkaroon ng katuparan. Huwag gawin yung katulad nung nangyari na doon sa Tripoli agreement na hindi naman natupad. So yun yung dapat nating itaguyod ngayon. Na iwasan natin yung mga pampulitikang interest at itaguyod natin yung tinatawag na kung ano ang itinutulak ng gobyerno. At huwag naman sanang ningas-kugol lang sa gobyerno. Kailangan implement din ng gobyerno. Magkaroon sila ng political will na ito ay maisakatuparan po naman. Hindi, huwag nating gayahin yung nangyari sa Tripoli Agreement na walang nangyari. Tama. So, at kaya ngayon, at tayo nagsisimula ng bagong landas na o paraan para tayo magkaroon ng talagang kapayapaan ay isabalikat natin, isakatuparan natin ng puso sa puso at sa paraan ng Islam. Yun. Dahil kapag tayo ay nanatili doon sa walang direksyon na paraan, ay asahan po natin na walang kapayapaan na mangyayari. Lalong-lalo na po dyan sa Mindanao. Alam po natin kung gaano naghirap ang ating mga kapatid dyan para magkaroon lamang ng kalayaan ng buong Pilipinas. Di ba sila Lapu-Lapu ay wala siyang wala siyang armas na kanyon. Yes. Wala siyang baril. Pero ang kalaban niya, di kanyon, si Magellan. Yes. Pero sa pamagitan po ng pagtatanggol, yun nga yung determinasyon. At pagkakaisa. Oo, yung determinasyon at pagkakaisa ay napaglabanan nila at naitayo nila yung tunay na kapayapaan sa Mindanao na hindi po nangyari dito sa Luzon at sa Bisaya. Sa Bisaya po lumuhod ang mga Kastila. Ang mga Kastila ay nanalo. Kaya ang mga Pilipino lumuhod sa mga Kastila. Yes, lumuhod nga yung mga Pilipino. Oo. Pero yung pinuno ng mga Kastila ay lumuhod sa mga Muslim sa Mindanao. Sa Muslim warrior Oo. na si Lapu-Lapu. Oo, si Lapu-Lapu. Yes. Ayan kaya po pagpapatunay po yan na ang pagkakaisa ay hindi po mananaig sa mga masamang gawain.
Dahil ang masamang gawain po ay laging natatalo yan sa pamagitan ng pagkakaisa. Nakita po natin yung nangyari. Actually, ito po ay hindi na bago sa atin. Ito bahagi ng kasaysayan. Yes, at ako po ay nagpapasalamat ngayon, brother, sapagkat sa wakas ay tapos na rin ang matagal na hinihintay natin. Oo. Yung paglabas, anong tawag nito? Paglabas talaga kasi laging nagtatago yan yung Oo. mga Imailep. Oo. So lumabas sila in the open area, in the open air. Lumabas sila upang makipagkaisa sa mga Sa gobyerno. yung mga proyekto, yung mga plano ng gobyerno para sa pagkakaisa, para sa katahimikan at para sa kapayapaan ng ating bansa. At sana this is now the time for us to unite and reform and support the peaceful plan and the agreement between the MILF and the government panel upang sa ganon ay magkaroon tayo na kahit katiting man lang na kapayapaan dito sa ating bansa. At sana ito ay wakasan na yung tinatawag na rebellion. Tulad ng sinabi mo dito, brother. Wakasan na yung tinatawag na rebellion. Harapin natin ang ating tungkulin. Tayong mga Muslim, ang tungkulin natin ay to practice the message of Islam. Ayun. At gawin natin ang ating mga sarili bilang magandang halimbawa sa mga tao upang sa ganun ay hindi na kailangan na mayroon tayong ipaglaban na particular place or territory. But our mission is to liberate the mind and soul of all the Filipinos. Saka, iyan yung ating magagawa dahil ang ideology ng mga Muslim ay hindi dapat magkaroon ng misinterpretation o misunderstanding sa pagitan ng Muslim at saka Kristiyano. Dapat naman, ang mga Muslim ay magpakita ng talagang ang kanilang way of life ay nandoon sa maximum faith. Maximize ang pananampalataya para sa kabutihan. At dapat naman sanang intindihin ito ng kabilang panig na huwag laging tinagbibintangan ng Muslim na terorista o kaya ay kidnapper o kung ano-ano man. Dahil pare-pareho tayong nasa isang bansa. At kapag tayo ay nagtuturuan, tayo ay nagbabatuhan ng mga pagpintas, ng mga akusasyon, pag ito'y nakarating sa ibang bansa, sasabihin ng mga Pilipino magugulo. Yes. At dahil dyan, brother, mayroon text dito ang kapatid natin. Sabi niya, terrorism don't judge Islam according to the act of Muslims, but judge Muslim according to Islam teaching or Islamic teachings of the Quran and Sunnah. Don't judge the book from its own cover. Ayun. Jazakallah khair. Ito ay text message ng ating kapatid na si Ala. Maganda ito, brother, At dahil sa katunayan ay laganap na at anong tawag nito, brother? Parabagang ang mga musmus na walang kaalaman dahil sa tinatawag na terrorism ay pinagbibintangan ang mga Muslim na wala naman sa ating relihiyon na magkaroon ng terroristic activities. Actually, brother, ito ay isang hate campaign. Campaign. Ito ay pagtataguyod nila ng pagkapuot sa mga Muslim. Bakit sila napupuot sa mga Muslim? Bakit sila naiinis sa mga Muslim? Bakit sila nagagalit sa mga Muslim na wala namang ginagawang masama? Ito po ay itong ganitong attitude ay minana po yan sa mga Kastila. Dahil sa galit ng mga Kastila sa mga Muslim, nagkaroon sila ng
pagkampanya na kamuhian ang mga Muslim. So ito po ay hindi na dapat lumalaganap ngayon. Dahil ito po ay naobserbahan namin. Kaya nung nakaraan naming symposium ay nagkaroon po ng mga ganito na kapag Muslim ang pinag-uusapan ay natatakot na sila. Yeah, that's oo. right. At kung ano na sinasabi, kasi maraming asawa, pangalawa ang sinasamba nila ay yung baboy dahil hindi kinakain ng baboy. Yeah. So, yun po yung mga, at nakakatakot ang mga Muslim. Huwag kang lalakad sa na sila ay nasa lukuran mo at baka ikaw ay patayin. So, yun po yung mga hate campaign na ginagawa ng mga hindi Muslim. So, dapat namang unawain, dapat intindihin ng mga hindi Muslim kung ano talaga ang Islam. Huwag tingnan. Yan, yun nga. Sige, brother. At yan, brother, ay siguro, yun nga, yung sabi mo, hate campaign yan. So, kung tutusin, mahal pa rin ng mga non-Muslim ang mga Muslim. Oo. Alam mo kung bakit? Ang daming nag-abroad sa Saudi Arabia, brother. Oo. Ibig sabihin, gustong-gusto ng mga non-Muslim ang mga Muslim. Dahil kung ayaw naman nila talaga, ay dapat hindi sila pumupunta sa mga bansang mga Muslim. Actually, brother, sa mga bansang Muslim, hindi ganito ang treatment nila sa mga hindi Muslim. Sa mga hindi Muslim. Alam mo, sa Egypt, brother, marami rin ng mga Kristiyano. Yes. Pero ang gobyerno ng Egypt na Muslim country, hindi masama ang trato sa mga hindi Muslim, sa mga Christian. Yeah. Kasi majority doon mga Christian. Pero maganda ang pagtrato nila. Dito lang sa Pilipinas, pangit ang pagtrato ng mga Pilipino doon sa mga Muslim. Oo. At hindi lamang po sa Egypt yan, ha. Kahit saan bansang merong Muslim na ika nga tinatawag na kakaunti sila, ang bilang, minority sila. Ha? Sa Pilipinas lamang po, pangit talaga ang pagtingin ng mga Pilipino sa mga Muslim. Pero sa ibang bansa, hindi ganyan. Kahit na po, ay marami, napunta po tayo ng Thailand. Hindi ganun po ang pagtingin ng Thailand sa mga Muslim. At siguro, brother, that is the result of the hate campaign. Hate campaign. At kung titingnan natin ang kalagayan, halimbawa, katulad nung nabanggit ng aking kaibigan, na si Ads Nicabulin. Sabi niya, bakit ba dito sa Pilipinas, parang kinamumuhian ng mga Muslim? Hindi ba ninyo alam na itong tinatawag na Forester Nation? Ang Forester Nation is Indonesia, Muslim, Malaysia, Singapore and Philippines. Brunei. Ito ang Forester Nation. Kung titingnan natin ang mga ang Muslim dito at saka yung Christian. Ang Christian dito ay parang nasa kukulang ng agila. Maliit lang, kukunti lang ang Christian dito mas giant dito, iganti ang mga Muslim dito dahil sa bilang nila napakarami. Indonesia lang napakarami, 100 million. Yes. Sa Malaysia, ay 80% ang Malaysian ay Muslim. Sa Singapore, 50-50%. Sa Brunei, 100% ang Muslim. So majority ang mga Muslim. Sa Pilipinas lamang po kukunti ang mga Muslim. Pero dito sa Asia ay kahit pag pinag-usapan ng Asia ay talagang majority na mga Muslim. Kasi Pakistan, India, Saudi Arabia, yan po ay bahagi ng Asia. At part ng China ay Asia rin. Tama yan. So lahat pong yan ay nandyan ang mga ang Muslim sa China is 50 million. Yes. So hindi po maliit na bilang. Oo nga. Kaya nga tama yung sinabi ng aking kaibigan na ang Kristiyano dito sa Asia o dito sa Forester Nation ay parang nasa kuko ng agila. Ibig sabihin ng agila ay ang mga Muslim. Ang sa kuko niya ay yung Kristiyano. Ganun kaliit ang bilang ng Kristiyan dito sa Asia. Region ng Asia. So kaya nga po ang relasyon na aming hinihingi rin naman. Salam. Kaya nga counter reaction dahil ang mga Muslim po sa katotohanan po ay napakaganda ng pakikitungo ng mga Muslim sa mga hindi Muslim. At kaya nga po kami naman ay ang hinihingi namin ay hindi namang konsiderasyon. Pangunawa. Na hindi, wag po ninyo laging isa-isip na ang mga Muslim ay masasamang tao. Kahit nagkakaroon po kasi yun ng epekto rin.
dahil nagkakaroon ng negative effect sa both side, sa mga Muslim at hindi Muslim, sapagkat ang mga Muslim ay nagkakaroon din naman ng pangamba na baka yung relasyon na yan ay hindi maging maganda dahil nga doon sa ang treatment ng mga hindi Muslim sa mga Muslim. Kaya po nagkakaroon ng gap, communication gap ang ibig sabihin nun. Miscommunication. Oo, Yes. miscommunication gap. So nakita po natin sa mga Muslim dyan sa mga palengke na nagtitinda. Kuminsan po ay ang gaganda ng kanilang kaya lang yung ibang mga Kristiyano natatakot. Huwag tayong bibili dyan kasi mga Muslim yan. At saka, hindi, alam mo, brother, kung titingnan natin yung kalagayan ng mga Muslim, kung saan sila nagbi-business, nagtitinda, ay sila ay tahimik naman at mapayapa silang nagninegosyo. Ha? At kung pagbasihan natin ang mabuti at masama, pwede tayo bumili ng dyaryo. As basahin natin kung sino ba ang magnanakaw na laging nasa dyaryo. Bihira ka lang makakita ng Muslim na nagnanakaw na nasa dyaryo. Pangalawa, kung titingnan natin kung saan ang mga masamang tao, madali lang, brother. Punta ka sa kulungan. Doon ang mga masamang tao. Ibilangin mo kung ilan ang Muslim doon. Malit lang bilang ng Muslim na sa kulungan. Pero alam po ninyo, kapag nakulong, nagmumuslim. Ay, meron tayong mga kakilala ngayon dito sa babatiin natin yung mga taga-Sablayan prison, Yes. Diyan sa Mindoro. Marami po tayong mga ka-textmate dyan na mga nasa bilangguan. Yes. Sila po ay mga balik Islam. Pero nagmuslim. Nagmuslim. Ibig sabihin, si Robin Padilla, kung hindi yan nakulong, hindi yan maging Muslim. So, dahil sa loob ng kulungan, doon siya nakapag-isip ng mabuti upang yakapin ng tunay na pananampalataya. Kasi doon nakakapag-concentrate ka, doon ka nakapag-aaral. So, ang mangyayari sa iyo, pagka narinig mo yung aral, at talaga naman po ang dapat pakinggan natin yung aral, hindi yung tao. Dahil sabi nga ni Malcolm X, kapag ka nakita niya yung tao bago siya nag-Muslim, ay baka hindi na siya nag-Muslim. Yes. Yan nga, sabi nga niya, if I made my brother Muslims before I embrace Islam, I could not convert to Islam. Ayun, nakita na natin. So, yun si Malcolm X. I would not be convert to Islam, sabi si niya. Malcolm X po ay talagang nung araw pa ay sikat na sikat yan. So, pero ngayon ay Muslim na po, alhamdulillah. At wala na po tayong oras na kami po ay nagpapaalam na. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Nasir Sebastian. Nagpapasalamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ito na rin po ang inyong habang lingkod, si Alim Najib Tahir. Nag-iwan sa inyo na isang magandang tanghali at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antabayan po natin ang susunod na palatuntunan. Galing yung lalaki niya. Tama-tama yun. Ano ba? Sige. Kasi dapat ang tinatalakay yung may effect sa lipunan. Hindi yung discuss ng malayo naman sa walang effect sa mga